Pinuntahan nga kami sa parola nila Tita Nene at Tito Sunny kahapon para dumalaw at magkastid na rin ang pustiso ni Lola. Sinama nga muna ako nila Tita para kumain muna dito sa Mang Inasal. Matagal-tagal na nga rin mula nung hindi ako dito nakakakain. Lahi kasi talaga namin yung high blood kaya nagbabawas din ako ng kanin. Pero dahil minsan lang naman to ay syempre susulitin ko na rin. PM1 nga na pang malakasan yung in-order ko. At dahil tinawag na nga yung numero, syempre kukunin ko na yung pagkain namin. Nag-order nga din pala si Tita ng crema de leche. Kaya panigurado yung mga alaga ko sa tiyan nito buhay na naman ang dugo. Shoutout nga din pala kay ate na nahagip ng CCTV. Tapos habang nandito kami sa lamesa na to ay parang nangyari na. Para akong na day baju. Tapos pumunta kami sandali sa drugstore para nga ibili ng gamot si Lola. 80 plus na kasi si Lola. Bahala na kayo mag plus kung ilang edad niya. Tapos dito nga sa gate 50 sa area B ako ng parola nakatira. Nilisan ko na nga yung lakad kasi baka hindi pa nagtatanghalian si Lola. Pero may dala naman ako na barbecue at may kasamang kanin na. Nang hapon na nga pagkatapos kumakaidlip sandali ay bumalik ako dito kila Tita. Birthday kasi ng pinsan ko na anak niya. May alak nga dito at keso ang pulutan. Kaya napasabi na lang ako ng sosyal, panis. Okay po. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday. Asan na yung jowa? Pagkatapos nga namin kantahan si pinsan, akala ko nga iiyak siya kasi ang pangit daw ng boses. Siyempre, hindi mawawala yung picture taking sa mga tagpo na ganito. At dahil nga alas 8 na ng gabi, nagpaalam na ako kay Tita kaya napakanta na lang ako dito ng balutin mo ako sa hiwaga ng iyong mga handa. Pagkatapos nga nagmano na ako sa kanila at nagpaalam na. Siyempre, baka isipin ni Lola, inabandon ako na siya. Mag-aalas 8 na nga din ng gabi at sakto yun pag uwi ko ay maghahapunan na kami. Kaya naman sabi ko nga kay Tita ay mauna na ako tapos pagka may birthday ulit ay tawagin ako. Mabuti na lang talaga at kabisado ko na yung mga sakayan at dinadaanan. Kaya naman nakasakay na ako agad ng tricycle papunta dun sa Divisoria. Tuwing gabi pala talaga lumalabas yung mga paninda rito at sobrang mumura. Kaya nga sabi ko sa sarili ko pag ako talaga nakabawi at nakaipon ay magdinegosyo ako dito. Pagka uwi ko nga ay kumain na agad kami ng hapunan. Pero ako lang pala kasi busog pa daw si Lola. Nagmerienda daw kasi siya ng hopya at pinartneran niya ng gatas. Kaya heto, nagkwentuhan na lang kami. Sobrang tagal nga pala ng health certificate ko. Anong petsa na nga pero wala pa rin akong trabaho. Yung utang ko nga ay nagpatong-patong na pero yung bulsa ko ay walang-wala na talaga. Mabuti na lang talaga at nandyan sila Tita pati yung iba ko pa mga pinsan na talagang tinutulungan ako. Kasi sa totoo lang hindi ko na rin talaga alam kung anong gagawin ko sa sarili ko. Minsan ba na-question nyo na din yung sarili nyo kung worth it ba lahat ng ginagawa ninyo? Feeling ko kasi na masipag naman ako pero walang nagbabago sa buhay ko. So paano, hanggang dito na lang muna tong video natin na to. Baka kasi pag nakita mo pa itong barbecue ay hatian mo pa ako. Yun lang guys. Thank you for watching.